Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Melanie ng Cosmos TV Filipino Broadcast. Sa tulong at suporta ng Anti-Corruption and Civil Rights Commission, ang Cosmos TV na pinamamahalaan ng Multicultural General Welfare Center ay nagsasagawa ng programang tinatawag na Paglalakbay sa Karapatang Pangtao ng mga pamilya ng multicultural kasama ang Cosmos TV. Sa nakarang oras, nakasama po natin si Ginang Jong Sunyu, Direktora ng Dasarang Family Counseling Center, upang alamin ang mga solusyon para sa komunikasyon sa pagitan ng mga mag-asawa sa mga pamilyang multicultural. Sa oras pong ito, para sa ika-6 na panghihimpapawid, kasama ang dalubhasa sa larangang ito, tatalakayin natin kung paano haharapin ang sexual harassment sa lugar ng trabaho ng mga taong multicultural. Kamusta po, Ginoong Tagapamagitan? Maraming salamat po sa pagtugon ng panayam. Una, mangyari pong ipakilala ang inyong sarili sa mga manonood. 안녕하세요. Kumusta po? Ako po si Jewon Wo, isang sertipikadong opisyal ng paggawa. Ito ay isang propesyon na lumulutas sa legal na ugnayan sa pagitan ng mga employer at manggagawa sa kaganapan ng hindi patas na pagtanggal sa trabaho o naaantalang sweldo. Kami po ang lulutas ng mga problema. Ang sexual harassment sa lugar ng trabaho sa paksa ngayon ay isa sa larangan ng gawain. Umaasa ako ng ibabahagi ko ngayon ay makakatulong sa inyo. Ikinagagala ko po kayong makilala, Ginoong Tagapamagitan. Nagtatrabaho po kayo sa iba't ibang larangan na naugnay sa mga isyu sa paggawa at sexual harassment sa lugar ng trabaho. Kapag ang mga karaniwang tao ay nag-iisip ng sexual harassment, iniisip nila na ito ay isang babae. Maaari po bang ipakilala ang alinman sa mga kaso na inyo nang naengkwentro, insidente na nagpapaisip sa inyo tungkol sa sexual harassment? 성희롱이라는 게 Maraming tao pa rin ang may maling pagkakaintindi na ang sexual harassment ay nangyayari sa pagitan lamang ng magkaibang kasarian. Ngunit sa katotohanan, ang sexual harassment ay maaaring maganap sa pagitan ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Karaniwan sa aming naengkwentrong sexual harassment sa kaparehong kasarian ay mga matatanda tulad ng pagtatapik sa masilang bahagi ng isang lalaki. Mayroong mga tao na ginagawa ito bilang isang biro at ito ay maaaring maging isang seryosong sexual harassment, lalo na hindi ito dapat mangyari sa trabaho. Baka ang tagapamahala ng pabrika sa isang kumpanya ay nagugustuhan ang ganitong uri ng bagay. Yun ang dahilan kung bakit sinisisi niya ang tauhan at hinipo sa masilang bahagi ng katawan. Sinasabi ng ilang mga Koreano na hindi ito isang malaking bagay, ngunit mula sa pananaw ng mga pamilyang multicultural, ito ay medyo nakakagulat, kaya inuulat nila ito sa boss at ang boss ay pumunta sa amin para sa pagpapayo. Sinabi namin na sa kanya ito ay isang kilos ng harassment, kailangan niyang maparusahan. Ngunit hindi niya alam ang tungkol dito, nilutas namin ito sa isang maliit na parusa at humingi siya ng paumanhin. Ang sexual harassment na nangyayari ay dapat bigyan ng tuon at lalo na para sa mga multicultural. Opo. Ang sexual harassment ay maaaring mangyari sa sinuman, anuman ang kasarian, at ito rin ay maaaring maging isang malaking problema kahit na sa parehong kasarian. Kanina lang, sinabi po ninyo ang tungkol sa isang kaso ng lalaking manggagawa. Ang mga dayuhang babaeng manggagawa ay mas nahahantad sa mga problemang ito sa iba't ibang paraan. Ano po ang mga kadahilanan kung bakit mahirap para sa mga dayuhang babaeng manggagawang madaling maharas na isumbong o gawing di makatarungan ang salarin? 일단 피해를 당하시는 분의 대부분은 여성분이시고 Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan at halos bihirang mabiktima ang mga kalalakihan. Ngunit ang mga kababaihan ay nahihirapang magsumbong dahil sa kanilang kahihiyan o panghihinayang o sisi. Pangalawa, maraming mga kaso kung saan pinupuna ng lipunan ang biktima kaysa salarin. At dapat akong masaktan kasi nagawa ko ito. O hindi mo nagawa ang mga bagay ng tama, naduwag ka kasi. Sa ganoong paraan, dahil maraming kaso ng pagpuna sa mga biktima, kaya't nag-aatubili itong mag-ulat, lalo na ang mga kababaihang migrante at ang mga dayuhang manggagawa. Hindi sila makapag-ulat ng maayos dahil sa mga hadlang sa wika at ang pangalawa,
Okay lang kung legal, ngunit ang mga illegal na imigrante ay nanganganib na ma-deport. Kaya tiniis nila ang sexual harassment o sexual abuse, kaya maraming natatakot na gumanti. Maraming dahilan kung bakit di makapag-ulat, sila ay nasa banyagang bansa. Hindi nakakapagsalita ng maayos o baka gagantihan ba ako? Sa isang dagdag, sa madalas na hindi makapag-ulat dahil sa pag-aakalang baka hindi kampihan at sa halip, kunin ang panig ng amo dahil sa hindi sila isang kababayan. 사장님 편을 들지 않을까 이런 걱정들 때문에 신고를 못 하시는 경우가 많은 것 같습니다. Opo. Pagkatapos kong mapakinggan, mayroon po palang iba't ibang mga kadahilanan. Sa partikular, makikitang mga dayuhang babaeng manggagawa na hindi marunong magsalita ng lengguaheng Koreano ang madalas na dumaranas ng verbal, sexual harassment o sa iba pang mga kaso kahit na hindi sila pisikal na sinalakay. Paano po dapat makitungo ang mga taong multicultural sa sexual harassment sa pamamagitan ng wika? 일단은 Una sa lahat, dapat mong gamitan ng ekspresyon na hindi mo gusto. Kahit na hindi mo maintindihan ng maayos ang mga salita, dapat mong sabihin ang iyong nararamdaman na ayaw mo ito at kung sa tingin mo ay hindi ka komportable, dapat mong sabihin ayaw mo. Dahil ang mga salarin ay madalas na hindi mapagtanto na ang mga kanilang mga aksyon ay mali. Dapat ang taong nakinig ng ganitong kwento ay magsabing, ayaw ko ito. Huwag gawin ito. Dapat itong markahan upang ang mga salarin ay pagbawalan at kung mapagpatuloy ang kanitong pag-uugali sa kabila ng pagsasabi, kailangan mong kausapin ang boss o supervisor at iulat sa kanila upang gumawa ng pagwawasto sa bagay na ito. Pagdating sa sexual harassment sa trabaho, responsable ang boss para sa lahat kaya hindi mo ito maaring baliwalain o hayaan na lang. Dapat iulat ito. Opo, una sa lahat, dapat ipahayag na ayaw mo o huwag gawin ito at siguraduhin iulat ito. Ginoong tagapamagitan, ano pa po ang masasabi ninyo tungkol sa verbal sexual harassment? Anong ekspresyong verbal ang masasabi ninyong verbal sexual harassment? Maaari ninyo po bang sabihin sa amin ang isang halimbawa? 워낙 다양한 Marami pang iba't ibang mga kaso na hindi mo man masabi isa-isa, ngunit sa pangkalatang nilalaman, nagdudulot ito ng kahiyang sexual. Ngayon, kung sabihin mong ibuwas ang alak sa kopeta, masarap ang lasa ng alak kapag babaeng nagsalin, o kapag babae nagsalin, ito'y masarap. Sa ganitong usapan at habang pinapagawa ang pagsasalin sa iba, bakit ang katawan mo ay maganda, ngunit ang utak mo ay boba? Sa ganitong paraan, ito ay nagdudulot ng kahihiyang sexual at ito ay sexual harassment. Katulad nito, halimbawa, ang mga kababaihan ay dapat magaling magtimpla ng kape, maging mahusay sa pagtimpla kahit hindi mahusay magtrabaho. Sa ganitong paraan, kung hindi mo pinapansin ang kakayahan ng isang babae, hindi ito isang sexual harassment, ito ay isang harassment sa trabaho. Patuloy na iginigiit ng mga pangkat ng kababaihan na isama na ang mga mapanirang pangungusap laban sa mga kababaihan bilang sexual harassment. Ngunit sa ngayon, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng paghamak ng mga kababaihan at kahihiyan sa sexual. Kaya nga ang sabi po ni Ginoong tagapamagitan na kung nagsasalita ka ng isang wika na nagdudulot ng kahihiyan sa sexual, ito ay sexual harassment. Ang hindi pagpansin o kung hindi mo pinapansin ang mga nakamit o abilidad ng isang babae, ito ay maituturing na harassment sa lugar ng trabaho. Kung gayon po, Ginoong tagapamagitan, kung mayroong mga babaeng migrante o mga pamilyang multicultural na kasalukuyang hinaharas sa lugar ng trabaho na nanonood ng broadcast na ito, mangyaring ipaalam sa amin kung mayroong isang grupo ng suporta kung saan sila maaaring makatanggap ng pagpapayo o tulong. Mayroong iba't ibang mga samahan ng suporta, ngunit higit sa lahat ang Ministry ng Pagtatrabaho at Paggawa ay tumatanggap ng mga hindi kilalang ulat tungkol sa sexual harassment sa lugar ng trabaho. Ang mga anonymous report ay maaaring iulat hindi lamang sa wikang Koreano, kundi pati na rin sa 16 na wika.
Kung pupunta ka sa website at pipiliin ang watawat, magbabago ang wika, ngunit may ibang mga tao na nahihirapang magsulat. Ang Donnery Call Center ay mayroon na ngayong sentro ng konsultasyon sa telepono para sa kababaihang migrante. Ang pangunahing numero ng telepono ay 1577-1366 at kung tatawagan mo ang numero ito, ang mga tagasalin mula sa 13 bansa ay naka-standby na at ang mga interpreter mula sa inyong bansa ay kukonsultahin sa inyo. At hindi ito nagtatapos sa pagpapayo batay sa nilalaman ng konsultasyong ito. Kung kinakailangan, maaari kang mayugnay sa pulisya, sa korte, sa ospital o korte ng pamilya sakaling magkaroon ng karahasan sa tahanan. Kung tatawagan mo ang numerong ito, one step lang sa palagay ko ang lahat ay malulutas ng maayos. Opo, salamat po. Ang kinatawan ng numero ng telepono ng Donnery Call Center ay 1577-1366. Kapag tumawag ka sa 1577-1366, ito ay walang area code. Maaari ring kumonsulta sa 13 wika. Sa palagay ninyo po, Ginoong Tagapamagitan, ay may isang paraan upang malutas ang mga problema ng mga krimen sa sexual tulad ng sexual harassment sa lugar ng trabaho? At ano po ang solusyon? 직장 내 성희롱이나 성범죄 Sa palagay ko, walang maayos na solusyon sa sexual harassment dahil kung hindi ka nagbibigay ng tamang parusa para sa krimen na ito, ang mga aksyon ay maaaring maulit. Kaya dapat laging malinaw na ang parusa ang mainam na gawin at mas mahusay na parusa ay zero tolerance. Kaya sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay ay iwasan ito. Kaya't ang Ministry ng Pagtatrabaho at Paggawa ay nagbibigay ng libreng mga tagapagturo sa pag-iwas sa sexual harassment sa mga lugar ng trabaho na mayroong mas mahaba na 12 na empleyado. Kahit na mula sa pananaw ng employer, pinakamahalagang pigilan ito ng maaga kaysa ipatupad ang parusa pagkatapos na isang aksidente na naganap. Kaya ngayon, lahat ng mga kaso na ginagawa namin ay karaniwang ang pinakamahusay na halimbawa ng pag-iwas. Tulad ng paulit-ulit kong sinabi, ito ay dapat may kaparusahan. Opo, sinabi ninyo na ang prinsipyo ng pag-iwas at zero tolerance ang pinakamahalaga para sa mga krimeng sexual sa lugar ng trabaho. Kung mayroon po kayong naisabihin sa mga biktima tungkol sa pang-aabusong sexual, sa maraming pamilyang multicultural at mga babaeng migrante na naninirahan sa Korea na laging nakaka-encounter ng ganitong pangyayari. 항상 문제 Ang problema ay laging nakatuon sa salarin, ngunit sa ngayon ang mga tao sa paligid ang pumupuna sa biktima sa pagsasabing, hindi ba ikaw ang may kasalanan? Sa maraming kaso, madalas na pinupuna ang biktima sa pamamagitan ng pagtatanong na paano ito nangyari. Sa halip, may mga kaso kung saan ang mga salarin pa mismo ang nagsasabi ng ano bang kasalanan ko? At madalas iniisip ng mga biktima na may nagawa ba akong mali? Hindi ito kasalanan ng biktima. Ito ay kasalanan ng salarin at kahit na nakagawa ng maliit na pagkakamali, ang ganong uri ng pag-uugali ay hindi nagiging sanhi ng sexual harassment. Sapagkat ang lahat ng maling gawain ay nakasalalay sa salarin. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, hindi mo kailangang ibaba ang iyong kumpiyansa sa sarili, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito ng mag-isa. Mas mahusay na ipaalam sa mga tao sa iyong paligid ang tungkol sa kwentong ito at humingi ng tulong. Habang ipinagpapaliban ng matagal, mas maraming tao ang maaari mag-isip ng parabang kung ano ang meron, kaya siguraduhing malaman ang mga tao sa paligid mo at humingi ng tulong. Kung tatawagan mo ang numero ng telepono na nabanggit ko o pupunta ka sa isang abogado o tanggapan ng mga profesional, sa palagay ko kayo ay makakakuha ng libreng pagpapatayo at tulong. Ginoong Tagapamagitan, nag-aalok po ba kayo ng libreng pagpapayo sa mga pamilyang multicultural ng aming Multicultural General Welfare Center? 네, 저희가 뭐 그러니까 당연히 Opo, bibigyan namin kayo ng libreng pagpapayo. Maraming mga programa na sinusuportahan ng gobyerno. Ngunit ngayon, parehong mayroong mga abogado sa publiko at tagapamagitan sa paggawa. Mas mainam kung direktang makipag-ugnayan kayo sa amin at huwag mag-alala. Opo, salamat po. Bilang pangwakas, para po sa lahat ng mga manonood ng Cosmos TV,
Mayroon po ba kayong nais ipabatid para sa mga taong nakakaranas ng sexual harassment sa trabaho o sa mga employer? 이제 2020년 1월부터 코로나가 Simula noong Enero 2020, ang coronavirus ay pumutok at namamayagpag sa buong mundo, tama ba? Ngunit bago magkaroon at matapos ang corona, masasabi na ang mundo ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Nararanasan natin ito ngayon at nadarama ng ating katawan. At hindi lamang si corona, ngunit ang buong mundo rin ay mabilis na nagbabago. Ang ugnayan sa pagitan ng mga subordinate at bosses sa lugar ng trabaho ay nagbabago din. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay patuloy na pinipilit ang kanilang dating maling mga ugali at ang iba ay nagsasabing anong uri ng sexual harassment ito. Kung iyan lang, syempre kaya kong gawin yan. Bakit hindi? Ang ilan ay nagsasabi ng may pagka-otoridad. Gayunpaman, dapat magkaroon ng kamalayang pagbabago at kahit gaano kaganda ang hararin at sinasabi ito ay depende sa taong tatanggap, maaari itong magkasakit o magbigay dusa. At tulad ng sinabi ko mula sa pananaw ng biktima, sa isipin na okay, titiisin ko to, ngunit kung uulitin yan ay may kagagawan, ay magiging tagumpay at mas marami pang mabibiktima, kaya't mangyaring huwag tiisin, siguraduhing iulat o gumawa ng pagtutol upang sila ay maparusahan at ang mga employer na nasa posisyon na hindi maparusahan sa oras na ito ay dapat sumunod sa prinsipyo ng zero tolerance. Ang prinsipyo ng zero tolerance ay literal na walang kapatawaran. Karaniwan lang namin sinasabi sa mga nagkamali sa ilan kadahilanan na sige tignan ang magagawa namin. Pero sa palagay ko, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang sexual harassment sa hinaharap ay huwag kailanman tingnan ito, huwag patawarin ito at gawin ang pinakamahusay na parusa alinsunod sa mga alituntunin ng mga patakaran ng kumpanya. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagtugon sa aming panayam. Ginoong tagapamagitan, maaari po ba akong humiling ng isang pabor sa inyo? Maaari niyo po bang sabihin sa aming mga manonood ng Cosmos TV na mag-subscribe at i-click ang like? 코스모스 TV Mga minamahal naming manonood ng Cosmos TV, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat po. Salamat po. Nakasama po natin si Ginoong Jewon Wu, sertipikadong tagapamagitan sa paggawa. At narinig po natin sa kanya ang tungkol sa sexual harassment sa lugar ng trabaho na naranasan ng mga taong multicultural. Minamahal kong manonood, hindi kailanman kasalanan ng isang masipag na nagtatrabaho na maging biktima ng sexual harassment sa lugar ng trabaho. Ang lahat ng maling gawain ay nakasalalay sa may kagagawan. Kaya hindi kailangang sisihin ang inyong sarili at mag-alalang mag-isa. Dapat ipagbigay alam sa paligid kung nangangailangan ng tulong o pagdamay, mangyaring tawagan ang Dannery Call Center sa kanilang telepono bilang 1577-1366. Ito po ay walang area code. Sa araw pong ito, kasama ang Cosmos TV, tayo ay nasa ika-6 na ng kabanata ng paglalakbay sa karapatang pangtao ng mga pamilyang multicultural. Sa susunod na oras, mag-iimbita po tayo ng dalubhasa upang malaman ang tungkol sa problema ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho na nararanasan ng mga taong multicultural. Mga manonood, mangyaring pindutin po ang subscribe at i-like. Magkita po tayo ulit sa susunod. Mahal ko po kayo. Salamat po.